another reaction video, meron na naman tayo. Ito ay para naman dun sa mga nakapag-asawa ng AFAM. Sabi niya, nagsisisi akong nag-asawa ng AFAM. Di lahat ng nakapag-asawa ng AFAM, swerte. At pinagsisisihan kong nag-asawa ako ng AFAM. Di maganda ang buhay ko dito at malayo sa hinahangad kong buhay. Noon, kung makapag-asawa ako ng AFAM, gusto niya dito lang ako sa bahay at ayaw akong magtrabaho. Di ako makakahawak ng pera dito, kaya wala din akong maibigay pampagamot sa nanay ko na may sakit. Ngayon, wala nang nanay ko, pero di man lang ako makauwi dahil wala akong sariling pera at ayaw din akong payagan ng asawa ko. Di ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Gustong gusto ko nang umuwi sa Pinas, di naman ako pwedeng tumakas dito dahil may 2 kaming anak at ayoko namang iwanan. Ayan, ito ang sinasabi ko sa mga mag-aasawa, okay? Naku, ito talaga yung pinakang kinatatakot ko noon eh. Sabi ko noon sa sarili ko, Diyos ko, parang hirap mag-asawa. Ayoko namang mag-asawa na baka ako'y, yung parang itali lang ako sa mundo niya. Diyos ko, ayoko nang ganun. Dahil para ka nang nakakulong noon sa mundo niya. Yun, hindi ganun ang buhay, okay? Kasi ako yung pinakang main na pinag-aalala ko noon. Sabi ko, nakakatakot pag nag-asawa ako. Baka mamaya hindi ako bigyan ng pera or baka mamaya ako pa ang kuhaan niya ng pera. Diyos ko. Ay nako, at saka yung pigilan niya ako sa kung magtatrabaho ako o hindi. My God, ayoko ng ganun. Diyos ko, hindi kami magkakasundo talaga. Yun ang unang-unang ayaw ko sa lahat talaga, yung pipigilan ako. Kasi pag pinigilan ako, lalo akong nagpupumiglas. Yes, ganun ako. Ay, lalo na kapag ako pinagbawalan mo sa mga gagawin ko, halimbawa yung pagtatrabaho. Nako, Diyos ko. Nung una, ayaw din niya akong pagtrabahuhin dahil nga maliit pa yung anak namin. Tapos nagkukwenta-kwenta siya, kaya siya ganito daw, ganyan. Paano daw, pag ako'y nagtatrabaho na, ang mahal daw ng pag-aalaga, ang mahal daw ng bayad sa pagpapaalaga. Yun, sabi niyang ganun. So, nainis ako. Sabi ko, so what? Ikaw bang magbabayad? Ay, ako pa naman pag ganun na talagang, yung parang, lumalabas yung kaanuhan ko, yung katarayan ko, pag ganun. Talagang tumataas yung dugo ko ba? Yun, parang na high blood eh. Yun, yung sabi niya noon, nung kinukwenta niya din, sabi niya, pag nagtrabaho ka, lahat ng sahod mo, doon lang mapupunta sa pagpapaalaga sa bata. Ang mahal-mahal lang paalaga. So, para ka nagtrabaho lang para magpaalaga sa bata, parang ganun. So, doon lang napunta yung pagtatrabaho mo. Sabi ko, ay talagang ganun ang buhay, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Nakatanga ako dito sa bahay. Bakit i-provide mo yung mga kailangan ko? Pino-provide naman talaga niya lahat, yun. Pero, yun nga, meron din akong allowance noon. Pero, syempre, ayoko nang basta allowance lang, yun. Sabi ko, at saka, nakakabilid-bilid din naman ako, nakakagastos din naman ako ng mga kailangan ko kahit binibigyan niya na ako ng allowance. Kumukuha pa rin ako dun sa pera niya. Yun, hindi ko tinatawag na pera ko yun. Pera niya, yun ang tawag ko. Tapos, yun nga sabi niya, paano ka makapagtrabaho? Paano ka anong tawag dito? Paano mo mapapagsabay ang pagtatrabaho tapos may maliit kang anak? Paano pag pumapasok na yan sa school? Ganyan-ganyan. Sinong susundo sa kanya? Sinong maghahatid sa kanya? So, ito na naman. Tumaas na naman yung dugo ko. Sabi ko, ba't ikaw nag-aalala niyan? Ikaw bang susundo sa anak ko? Sabi kong ganun sa kanya. Bakit ko? Ikaw, sa palagay mo, hindi ako nagpaplano ng mga gagawin ko. Excuse me? Sabi ko sa kanyang ganun. Ganun talaga ako. Siyempre, akong susundo ng anak ko. Hindi naman ikaw ang susundo ng anak ko. Siyempre, sa akin yun galing. Ako nagluwal niyan. Ako talaga mag-aalala kung anong dapat kong gawin sa anak ko. Diba? Pero siyempre, siguro concern lang siya. Yun, sabi niya. Sino susundo sa kanya? Sino maghahatid sa kanya? Paano mo siya susunduin pag nagtatrabaho na siya? So, hindi ko siya pinakinggan. Yung gusto ko pa rin ang ginawa ko. Yun, pag ikaw kasi, pag ikaw ang, anong tawag dito? Pag pumayag ka sa nangyayari sa paligid mo, yun talaga ang mangyayari sa'yo. Kaya huwag kang papayag. Gagawa ka rin ng paraan para sa'yo. Hindi pwedeng, pag sinabi niyang hindi ka pwedeng magtrabaho, hindi ka na rin magtatrabaho. Hindi dapat ganun. Dapat, hindi mo susundin yung gusto niyang mangyari. Kasi syempre kailangan mo din ng pera. Gusto mo rin magkaroon ng sarili mong pera. Paano yun? Kagaya niyan, gusto mong tulungan yung nanay mo. Paano mo tutulungan yung nanay mo kung wala kang trabaho tapos hindi ka rin pala binibigyan ng pera? Diyos ko, ang hirap ng ganyang buhay na pinasok mo, girl. Hindi po pwede sa akin yan.
Hindi po pwede sa akin na ako hindi mo bibigyan ng pera or hindi ako, anong tawag dito, yung hindi man lang ako makakahawak ng pera. Oh my God! Or kung binibigyan man niya ako ng pera pero magkano lang, ay hindi po pwede sa akin yan, Diyos ko. Talagang magpipilit ako. Ako yung tipo ng babae talaga na magpipilit ako na makawala sa ganyang sitwasyon. Magpipilit ako na makaahon sa ganyang sitwasyon. Magpipilit ako na gawin ko ang lahat para lang maisaayos ko yung buhay ko, na hindi pwedeng ibang tao magdedesisyon para sa akin. Hindi pwedeng ganun. Talagang ako yung gagawa ng paraan. At halimbawa ganyan, may anak ako, syempre, mahihirapan akong makakilos. Kung ganyan lang, makikita mo yan sa una pa lang, okay? Makikita mo yan sa unang pagsasama nyo pa lamang. Kung nahihirapan ka ng kumilos sa una pa lamang, then, wag mo nang ipursu. Wag mo nang sundan yung anak mo kung sa una pa lang nahihirapan ka ng kumilos. What more pa pag nagkaroon ka ng anak? Kasi syempre pag nagkaroon kayo ng anak, mas lalo kang mahihirapang kumilos. Kasi nga, syempre, dadahilan niya, sino mag-aalaga ng anak mo, saan ko ganito, ganyan. Paano ako makapagtrabaho, tsaka ang mahal ng pagpapaalaga ng bata, ganito, ganyan. Doon pa lang, hindi na niya kaya. Oh my God, doon pa lang ha, kita mo na yan. Kaya ako talagang nung isa pa lang ang anak ko, diba? So sabi ko, talagang, well, ako lahat ang nag-isip ng paraan kung paano ko i-handle yung oras ko, yung buhay ko, kung paano ako makapagtrabaho, kung saan ko iwanan ng anak ko, kung magkano ibabayad ko sa pagpapaalaga. So nag-research ako ng mga gagawin ko kung paano, anong tawag dito, kung magkano ang paalaga ng bata. Okay, nagtanong din ako sa school nung maliit pang anak ko. Sabi ko paano kaya ito? Gusto kong magkatrabaho, gusto kong kumita ng sarili kong pera. Yun ang pinakang main goal ko. May pera naman ako kung tutuusin talaga kasi nga binibigyan niya ako ng pera noon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi yun ang pinangarap kong buhay. Hindi ako kontento na basta na lang ako bibigyan ng pera. Or hindi ako kontento na basta na lamang akong, yung parang nakadepende sa ibang tao. Hindi ako sanay ng ganun. Hindi yun ang buhay na kinalakihan ko. At lalong hindi yun ang buhay na pinangarap ko. Yun. Masarap naman talaga na tumanggap na lang ng pera. Yes. Kasi naranasan ko rin naman yan. Tumatanggap na lang ako ng pera noon. Pero pag tumatanggap ka na lang ng pera, parang wala kang, basta, nawawalan ako ng goal sa sarili ko, nawawalan ako ng motivation para sa sarili ko. Yun, kasi noon, pinapadalhan naman niya ako ng pera, syempre, buwan-buwan ako pinapadalhan ng pera. Parang bilis maubos kasi nga, hindi ko na, parang na-appreciate, parang ganun. Anyways, yun nga, sabi ko, gusto ko magtrabaho. Ang ginawa ko, nagtawag ako ng sabi ko, nag-research ako. Sa school, inaral ko yung oras ng anak ko, kung anong oras ang pasok, kung anong oras dapat ay nandun na siya sa school, kung anong oras ang pick up ng bus. Ganon din yung magiging trabaho ko. Nung nag-apply ako, tiningnan ko yung mga hours, kung kailan ako pwedeng magsimula, kung anong oras ako pwedeng magsimula, at kung anong oras ako umuwi. Inaral ko lahat ng yan. Tapos, sabi ko sa sarili ko, okay, meron trabaho dito na hanggang, anong tawag dito? Mga hanggang 6:00 or bago mag 6:00 ang pasok. So, magdadrive pa ako pa uwi. Siyempre, 15 minutes, so 30 minutes balikan. So, anong gagawin ko? So, tinawagan ko ang school, tinanong ko ang school, meron ba kayong after school care? Ayun, meron daw. At saka magkano? Nung time na yun, isang mura pa lang ng bayad, Diyos ko. $3 ang bayad. Kaya sabi ko, wow, $3 per hour? Ang problema is yung school, after school care is hanggang 6:00 lamang. Tama ba? Hanggang 6:00? Kasi yung mga ganong pangyayari na kailangan ay bago mag 6:00 ay ma-pick up ko na yung anak ko, diba? So, inaral ko yun, tinignan ko yung mga schedule ko, yung work schedule ko. Yun, and nagbabayad ako dun sa after school care nga. Ang school niya is hanggang, anong tawag dito? Pag Wednesday is maagang labas niya, parang 3:00 yata, or 2 something, or 1 something, hindi ko na maalala, basta ganun. Kaya, yung mga ilang oras na yun, hanggang bago mag 6:00, or 6:00, ang sarado ng after school care, nandun siya sa after school care. Yun. Kaya, kailangan bago mag 6:00, nandun na ako para masundo ko yung anak ko. Kasi pag naglampasan ng 6:00 yan, at wala ka pa, ay talagang itatawag na sa akin yun ng after school care, na sabi, kasunod na yung pulis na ang nandoon sa after school care kapag wala pa ako.
Yun, kaya talagang inaral ko yung mga oras ko and ginawa ko yun. Tapos during summertime, para makapagtrabaho ako, talagang ang ginawa ko, sabi ko, paano ako makapagtrabaho? Siyempre, pag ganyang school summer, walang pasok ang mga bata. So, sino mag-aalaga ng anak ko? May pasok ako, ganto ganyan. So, ayun, nagtanong na naman ako, nagtawag ako ng mga summer school camp, or camp, ganyan. Yun, nagtanong ako magkano yung summer school camp, or camp, ganyan. Child care camp ba yan? Basta yung mga ganyan summer camp, nagtanong ako, ganito ang bayad. Parang nung time na yun is $150 lang yata ang bayad. Nung time na yun ha, matagal na yun. 150 sa loob ng isang buwan ba yan? Ilang buwan na walang pasok, parang 2 buwan mahigit. So, bali 300 sa isang buwan. Sabi ko, oh my God. Sige, game na. Babayaran ko yun, yung buong summer camp na yun. Kaya sabi ko, okay, meron pa rin matitira sa sahod ko, parang ganyan. Nagawa ko yun. Kaya yun, lahat ng mga pangyayari sa anak ko noon ay talagang akong nagbayad, talaga ako ang nag-asikaso sa lahat. Sabi ko sa kanya, noon nung sabi niya na, paano to ganyan-ganyan? Bakit babayaran mo? Sinagot ko siya talaga, bakit ikaw bang magbabayad ng mga bayarin sa anak ko? Kung ikaw magbabayad, go ahead. Pero kung hindi, ayokong marinig yung pagsasalita mo. Yun, ginaganon ko siya, inuunahan ko na siya. Yun. Ay siguro siya ang magbabayad, kaya ganong inaalam niya yung mga pero hindi, ako na nagsabi na ako magbabayad. So yun, binayaran ko yun hanggang sa mga ilang taon lang naman nang inintay ko, ang isinakripisyo ko para lamang yung sa simula ay mahirap talaga na ganun ang ginagawa ko. Napaka-busy kong mother talaga, as in work, and then yung anak ko, tapos school camp. Nabuhay ako ng mga ilang taon sa child care, sa babysitter, sa summer camp. Lahat ng yan is talagang doon ako nabuhay ng ilang taon na halos yung bayad nga, bayad dito, bayad dyan. Yun, labas ng cheque, magbabayad ng mga bayad sa bata, saka sa daycare, ganyan, kung may daycare sa school. Nagtanong din ako sa school, sa loob ng base, ang daycare, mahal naman sa loob ng base. Yun, kaya hindi ko na ginawa doon sa loob ng base, sa labas na lang, mas mura sa labas. Marami akong mga na-discover na mura. At saka ang ginagawa ko, inaano ko na yung, may kaibigan ako na walang trabaho noon. Tinatanong ko siya, sabi ko, pwede mo bang alagaan yung anak ko? Sabi ko sa kanyang ganun, ng mga ilang oras lang naman kasi ang labas ko ay ganto ganyan pa. Yun, sabi niya, sige, payag ka ba ganito yung bayad ko sa'yo? Binabayaran ko siya ng ganito lang ganyan. Or pag lalabas ako, halimbawa gusto kong yung para magmuni-muni sa mundo, at hindi ko gustong, yung parang minsan ay mahirap pagkasama ang anak ko, so yun, or hindi pwedeng kasama ang bata, yun, iniiwan ko siya dun sa kaibigan ko dito may kaibigan ako noon na walang trabaho pa. So yun, binabayaran ko siya para siya mag-alaga sa anak ko. Yun. Hindi ko siya pinaalaga sa mga lola at lolo niya dito. Pero minsan, minsan bihira, yun, nag-o-offer sila na alagaan, or minsan pag halimbawa lalabas ako ng ibang bansa, yun, iniiwan ko siya sa mga lolo at lola niya. Siyempre, iniiwan ko rin ng pera yung anak ko doon. Binabayaran ko din para naman kahit na paano hindi nakakahiya. Yun, iniiwan ko siya ng kahit magkano man lamang, yun, para sa pagpapaalaga sa bata. Mura na yun kung tutuusin, kaysa ipaalaga ko siya or iwan ko siya sa child care, yun. Hay, grabe, yun yung naging buhay ko sa loob ng ilang taon. Pero, yun nga, nalampasan ko naman, and masasabi ko is, nagkaroon ako ng sarili kong pera, nagkaroon ako ng kalayaan, nagkaroon ako ng, yun nga, nagagawa ko lahat ng mga gusto ko. Sabi ko nga, hindi ako yung basta dumepende lang sa ibang tao, at nakaipon din ako ng sarili kong pera nga. Yun, hindi ako nakaasa, nakadepende sa ibang tao. Dahil ayoko talagang dumepende sa ibang tao. Nakita ko talaga kung gaano kahirap ang dumepende sa ibang tao. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi ako didepende sa ibang tao. Kasi mahirap. Kagaya niyan, paano kung halimbawa ay kailangan ko ng pera na halimbawa, yun nga, padala basta ganito ganyan, may mga pangyayari na kakailanganin ko ng pera, 'di ba? Ang hirap na ihingi mo pa sa ibang tao, yun, ayoko ng ganun. Hindi ko gusto na ihingi pa yung kailangan ko sa ibang tao. Mas maganda na ako yung may pera na akin para may madudukot ako. So yun, kaya ikaw bilang isang babae, magkaroon ka ng control sa buhay mo. Okay? Na bilang may asawa, na hindi porket
nag-asawa na tayo, is mawawalan ka na ng kontrol sa buhay mo. Huwag mong kalilimutan yan. Minsan kasi nakakalimot tayo pag nag-asawa tayo. Akala natin, dapat lang ganito ganyan ang asawa natin, ang dapat lang masunod sa buhay natin. Hindi, okay? Dapat is magkaroon ka pa rin sa sarili mo ng kakayahan na magdesisyon ng para sa'yo. Kailangan maging matatag ka sa mga magiging desisyon mo sa buhay. Hindi pwedeng ang asawa mo lang ang masusunod ang buhay mo, okay? Gumawa ka din ng paraan para sa'yo. Gumawa ka din ng sarili mong mga desisyon para sa'yo, ng sarili mong mga schedule para sa'yo, okay? Manindigan ka para sa sarili mo, okay? Kasi pag hindi ka nanindigan para sa sarili mo, mawawalan ka ng kontrol sa sarili mong buhay. And hindi ka kagaya niyan, mawawalan ka rin ng mga desisyon sa sarili mong buhay. Hindi ka makapagdesisyon na makapagpadala ng pera sa nanay mong may sakit. At hindi ka rin makapagdesisyon na makauwi ng Pilipinas. Kasi nga, hinayaan mo na yung asawa mo ang magdesisyon para sa'yo. Inalisan mo ng kontrol yung buhay mo. Okay? Kaya, para sa akin, okay, ikaw, para sa'yo, dapat ibalik mo yun sa sarili mo. Kasi sabi ko nga, anong mangyayari sa'yo sa pagdating ng panahon? Ganyan pa rin. Ay, hindi po pwede sa akin yan. Kung ikaw masaya, kita mo naman, sabi mo sa sarili mo, mukhang hindi ka na rin masaya sa nangyayari, di ba? Kaya dapat habang maaga pa lang is, gawan muna ng paraan. Alright, so hanggang dito na lang dahil ako ay papasok na sa trabaho, 9:17 na. Alright, hanggang sa muli, bye!